Our team, ano yung team natin? Walk in Life. I-post mo natin yung pinaka-team natin. We walk in the light. Pinaka-tema po ng buong Easter natin ay How Shall We Live? Worship series. How shall we live? Paano daw po tayo nabubuhay? Sabi ng Kapampangan, paano daw tayo nabubuhay? Yan. So, nung last Sunday, nung Easter Sunday, tinalakay ng preacher natin doon sa Kaisa Hall, si kapatid na Irene Mungkal o Madlang Bayan Mungkal, yung tungkol sa katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. So, hindi po siya nanatiling patay. At kaya sineselebrate po natin. Actually, ang tawag po doon, a celebration of the resurrection of Jesus Christ. Isa po siyang, ang tawag doon, isa siyang kasiyahan. Yung pagkamatay po niya, yung mga burol, ganon, talagang malungkot. Wala naman po sigurong namatay na nagdiwang yung buong bayan. So, yung resurrection, it is a feast, sabi nila, isang pagpapasalamat natin. Kaya ang tawag nila dyan ay Pasko. Kasi pag Pasko, doon tayo masaya di ba? Pagka Christmas. Pero hindi naman siya Christmas Ito yung Resurrection Day ng Panginoon. Itong binasa sa atin, first part po siya ng buong lectionary. Kinat ko na po siya doon sa verse 23 dahil yung pangalawang part niya yung kay Thomas. Si Thomas na nagtatanong kung totoo nga. Actually, hindi naman po talaga siya doubter. Gusto lang niya talagang makita ng personal. Parang tayo, pag sinabi ng kamag-anak mo, kaibigan mo, nakita ko si Coco Martin. Di ako naniniwala dyan hanggang di ko nakikita. Parang ganon. To make it proof. Parang ganon. So, when Jesus rose from the dead, or from the tomb, meron pong tatlong bagay para makita natin sa kung paano tayo lumakad sa liwanag. Yung liwanag kasi, hindi lang ito yung nakikita mo yung mga bagay Ang light kasi, pwede siyang merong ilaw. Yung light naman kasi, pwede rin po siyang yung mali ay lumiliwanag. Yung malabo, nagkaklaro. So, light is giving us the assurance, yung hindi tayo nagkakamali. Malayo din po sa salitang emperador light, no? Iba namang light yon. Yung light na kung saan magaan, di ba? Ginagamit natin yung term na come unto me, all you are heavily laden, I will give you a light load. So magaan na kargahin. So depende po kung paano siya ginagamit. So we walk in the light. Dito po sa series na to, si Kristo yung ilaw. So siya yung sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mong sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. So we walk with Jesus in relation to Jesus. There are three things. Meron po tatlong bagay kaya tayo naniniwala na buhay si Jesus. Una, si Jesus ay totoong namatay, siya ay naghirap at inilibing. Yun ang unang katotohanan. Hindi po mabubuhay ang hindi namatay. Maliban lang kung nagbalik loob, katulad ng Good Samaritan, yung prodigal son. Sabi nung tatay, nung bumalik yung anak, magsaya tayo kasi ang aking anak ay nawala at nasumpungan, siya'y namatay at muling nabuhay. Kung tutuusin, hindi naman po talaga namatay yon. Kaso, nagbalik siya sa kanyang ama. But Jesus truly died on the cross. Gaya ng napapanood natin sa mga videos, siya ay nilatiko, siya po ay tinuya, siya ay naghirap, siya ay namatay at inilibing. Kung bakit tayo naniniwala na buhay si Jesus, ay meron po siyang naging
libingan. Hindi po siya yung tinapon. Kasi nung mga panahon noon, kapag ka po mass grave yung tinatawag, nung Holocaust, tandaan niyo po yung Holocaust ni Hitler, yung millions of Jews ang namatay, nilalagay sila sa mga chamber, yung fire chamber na gano'n, tapos susunugin ng buhay. Tapos yung iba naman po pag namamatay sa gutom, sa hirap, nilalagay na lang sa hukay at tinatabunan. Parang nung nagkaroon ng mga flash floods, di ba, yung sa Ormoc, yung mga tao na buried na lang sila, di na sila makilala, kaya nililibing na lang ng walang kaano. Pero, si Jesus po, ang ating Panginoon, meron siyang sariling libingan. Yun yata yung kinatatayuan ng isang Catholic Church doon, yung sepulcher, yung Church of the Sepulchre, yung ganun. So, naniniwala sila na doon inilibing ang Panginoon. Yung libingan ng Panginoon, kung tutuusin natin, ay hindi po kathang isip lang. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, dahil alam ni Pilato na mabubuhay uli ang Panginoon sa ikatlong araw, nagtalaga po sila ng sundalo, Roman soldiers. Isang platoon o isang grupo ng mga sundalo, binantayan magdamag 3 araw yung libingan ni Jesus. Kasi daw, baka nakawin ng mga disciple at palitawin na nabuhay siyang muli. So, pinabantayan at tinatakan, nilagyan ng tatak ng singsing ng hari. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng galawin hanggang walang kaalaman ang hari. So, binantayan na, nilagyan pa ng seal. Tapos yung bato na nakatakip doon sa libingan ay hindi kayang pagulungin ng 3 o 4 na tao. So, kailangan mas marami. Itong libingan ng Panginoong Yesus ay pag-aari ni Jesus si Jose na taga Arimatea. At doon sa libingan na yon, ang nagdala lang ng libingan, ng bangkay ng Panginoong Yesus doon sa libingan, ay yung nabanggit sa Bible na si Jose at saka si Nicodemo. Sila po yung mga tinatawag nating mga secret followers of Jesus. Das nandun yung mga kababaihan. Takot na takot ang mga disciple na mag-front dahil sa takot na sila ulihin at isunod na mamatay. Kaya ang kumuha lamang po ng bangkay ng ating Panginoon ay yung 2 tao na to, si Jose at si Nicodemo. Binalot nila ng lino, nilagyan ng pabango, nilagyan ng panyo sa ulo. Di ba nabasa natin yon na nung nabuhay na muli ang Panginoon, nandun pa rin yung lino. So, nung pagkatapos ng ikatlong araw, okay, binilang natin nung Sunday kung ilan yung araw na yon, kasi merong sinasabi si Eli Soriano na namatay daw po ang Panginoon, hindi talaga Biyernes, namatay daw ng Huwebes or Wednesday. Ang banal na kasulatan po, kung para maintindihan natin, magbabalik tayo doon sa pinaka-mark na araw, yung tinatawag na Sabat. Okay. Bago binaba si Jesus sa krus, sabi nila, kailangang maibaba siya ng bago magtakip siling kasi kinabukasan ay Sabat. So ano po ba yung Sabat? Sa atin, ang paniwala natin na ang Sabat ay ang Sabado. Okay? Yun yung tinuturo ng mga Sabadista. Sabado. Kaya nga pag Sabado, may simba sila, tayo wala. At Linggo, wala silang simba, tayo meron. So, yung day before the Sabbath, at bago magtakip silim, naibaba na po yung bangkay. So, ganun po yun. Ang counting po ng mga Hudyo ay from dawn to sunset. Yung sunset, pagka umabot na po ng sunset, yun yung pangalawang araw. Okay? Mabilangin natin. Namatay si Jesus ng Biyernes bago magtakip silim. Tama po ba? Sabi nga nila 3:30 daw kasi nakaganyan siya eh. Ayan. Okay, yun yung kamay ng relo. So, mga around before takip silim, namatay na po siya. Ibinaba po siya sa krus
nang magtatakip silim na, niligay sa libingan, pangalawang araw na yon. Di ba, magdamag hanggang kinabukasan ng gabi ng Sabado, pangalawang araw na po yon. Yung pangatlong araw, yung Sabado ng gabi, hanggang kinabukasan ng Linggo ng madaling araw, pang ilang araw na yon? Pangatlo. Kaya tama yung sinasabi ng Bible na, on the third day, I will rose from the dead. So, kung bibilangin mo siya, sa kultura ng mga Hudyo, hindi sila katulad sa atin na nagka-count ng 24 hours na 12 midnight, doon tayo nagbibilang. Nagiging morning lang kapag 1 a.m. na. O kaya ang lalagay natin sa relo, 12 a.m. Tapos yung alas 12 ng tanghali, 12 p.m. O magkabaligtad yata yung ano natin eh. Yung imbis na a.m. yung 12 noon, magiging 12 p.m. siya. Kasi parang ang bilangan natin from midnight eh. Kaya minsan wag kayo umasa sa oras, hindi rin minsan accurate. Kasi merong 1 minute yata na nag-a-add sa tinatawag na ano yun, yung lean month, ay yung 365 days. So, yung ating pong Panginoon, nabuhay po siya on the third day. Yun yung madaling araw ng unang linggo. Okay? So, si Maria Magdalena po, yung may dala ng pabango, maaga siyang pumunta doon. Ang isip niya, baka kinuha yung Panginoon, yung parang baka merong gumawa ng di maganda sa bangkay ng Panginoon. Ang isip pa rin niya ay patay pa rin si Jesus. Yun ang paniwala niya. The same with the disciple. Kaya nung malaman nila na wala na yung bangkay ni Jesus doon sa libingan, naigulong na yung bato, talagang hindi nila malubos maisip, nasaan ang Panginoon? Nasaan? They are telling, where is Jesus? Kaya itong mga disciple, hindi nila maalala na binanggit ng ilang beses ng Panginoon na kailangan siyang maghirap at mamatay at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Nabanggit din yan sa mga Hudyo eh. Subukan yung gabain ang templong ito at sa ikatlong araw ay bubuuin ko uli. So, maraming sinasabi ang Panginoon but hindi nila ito naintindihan kasi sa kanila hindi pa nila na-experience yung merong patay na muling nabuhay. Sino po yung binuhay ng Panginoon? Si Lazaro. Si Lazaro, ilang araw na siyang patay? 3? Diba? O 4? Hello? Yan. Ilang araw na rin pong patay si Lazaro, pero binuhay sa uli ng Panginoon. Ang difference lang nila, si Lazaro nabuhay uli, kaso namatay din. Pero si Jesus nabuhay uli, pero hindi na siya namatay. Okay, ito na ngayon. Nung nabuhay ang Panginoon, nagkaroon ng mga ebidensya. Nakita ng mga disciple, yung ginamit na pambalot sa kanya, yung tinatawag na kayong lino, ay nakatupi na. Meron akong bayaw na nagtatanim ng mga talong at kamatis. Meron siyang hose na mahaba. Alam niyo yung mga gumagamit ng hose na malambot, yung nirorolyo. Nagrereklamo siya. Kapagod naman itong hose na to. Kasi tuwing gagamitin niya, irorolo niya pa ganun. Pagkatapos siya, rorolo niya naman pabalik, tapos bubuhatin niya kabigat. Sabi niya, kung gusto mo, huwag ka na lang magtanim para wala kang trabaho. Kasi kailangan niyang magpatubig dahil walang kamatis at saka talong. Pinapatubigan niya from irrigation. Siguro yung lino, kapag mahabang-mahaba siya, mahirap po siyang tupiin. Kayo nga po, pag nagtutupi kayo ng damit, naiinis kayo pag may manggas na mahaba na gano'n eh. May mga polo, mga gano'n. So itong linong ito, nakakapagtataka, paano siya natupi? At kung sino ang nagtupi. Yan. Tapos yung panyong nilagay sa ulo ni Jesus, nandun din, nakaayos. Pangalawa, bukas na rin po yung pintuan ng pinaglibingan na hindi kayang ibuhatin o idulong ng ilang tao. Tapos, binantayan, alam niyo yung experience ng mga Roman soldiers?
Nung binabantayan nila ng hating gabi ng linggo, yung mga bandang siguro, mga 2 o'clock, ganon, nagkaroon ng mga tinatawag na shake. Nagka-earthquake din. Hindi naman siguro intensity 7.2. Mga around 2 or 3 lang siguro, mga 2. Natakot sila dahil mismong nakita nila yung bato ay naigulong. At dun sila naka-experience na parang iba ito. Iba itong nakalibing dito. Hindi siya ordinaryong tao. Hindi siya parang someone na parang nilibing natin sa sementeryo, dinadalaw-dalaw natin. Itong nakalibing sa sementeryo ito ay meron siyang kakaibang katangian at kalagayan. Nung nabuhay na muli ang Panginoon, siya po ay nagkaroon ng kakaibang katawan. Katawang tao, yung may laman at buto, pero meron siyang katangian na hindi katulad ng sa atin. Meron siyang, di ba, nung nagdududa si Tomas, sabi niya, hanggang hindi ko nahawakan ang mga butas sa kanya, mga kamay at tagiliran, hindi ako maniniwala. Anong sabi ni Jesus nung makita niya? Halika na Tomas, lumapit ka, hawakan mo yung aking mga kamay, ipasok mo yung daliri mo sa butas. Sabihin, nandun yung katawan, pero nandun pa rin yung butas. Tayo pagka pinako tayo sa krus, dinugo, ginamot, hindi ba't kusang nagsasara din ito? Pero dun sa Kutod, sa San Fernando, meron daw nagpapapako dun ng lagi. Siguro inoperahan na rin yun. Posible namang taon-taon na lang nagumagaling tapos sinasaktan niya uli yung katawan. So meron ng tendency nilagyan na talaga ng daanan ng pako. Kasi naoperahan na. Kasi itong buto natin dito, mga kapatid, dikit-dikit ito eh. Diba? Kahit tawakan natin, dikit-dikit. Pagka napako po yan, mababali po yung mga buto at mapuputulan tayo ng ugat dito. Kaya hindi po siya ganon kadaling makita na may butas. Pwede siguro yung magsasara siya, magnanana siguro siya, parang ganon. Tapos papaopera mo, yun, magkakaroon siguro yun, yung parang lalagyan nila ng balat sa loob. Pero yung Jesus, kakaiba. Pati sa tagiliran. May butas din. Yung sinabi ng Panginoon, tingnan niyo yung sugat ko sa tagiliran, kanya na sana. Pero kakaiba yung katawan. Nasa katawang lupa siya, nasa katawang tao siya, pero iba yung katawan na yon. Nung nabuhay na muli. Kakaiba noong katawang namatay. Ito yung katawang akop para sa langit. Ni-imagine ko lang, paano kung pinagbabaril ako ng 100 na bala, tapos nabuhay ako uli sa susunod. Di ka dami kong butas din. Kung yun ang magiging katawan, kay Yesu Kristo lang po ang pinag-uusapan natin. Iba naman po yung sa atin, doon sa kalagayan ni Jesus. Bakit nangyari yun? Ito yung question. Bakit kailangang manatili pa yung mga butas sa kamay at sa tagiliran ng Panginoon? Siyempre, sama na yung sa paa. Ito yung katotohanan na si Jesus ay pinapatotohanan lamang po niya na siya mismo yung ipinako sa krus. Kasi merong pinamalita ang mga Gnostic group, yung Gnostic kanila sa spelling, Gnostic sa religion, na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo at hindi sila naniniwala na nabuhay uli ang Panginoon. Sabi nila, hindi talaga si Kristo daw yung pinako doon, kundi yung nagbuhat ng krus, si Jose, na taga-Pukid. So, nung pinako daw, yun daw yung naipako. Hindi naman pwedeng patotohanan kasi maraming witness. Yung isang sinasabi din ng mga Gnostic, hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Yun lang ang sinasabi nila. Walang kamatayan ng Diyos. Pero dahil sabi ng Bible, si Kristo ay mula sa kalagayang Diyos ay bumaba, hinubad niya yung kanyang katangian, kalagayang Diyos, at siya'y nagkatawang tao, pinanganak sa isang babae, si Maria, at lumaki, at siya ay naging tagapagligtas natin. Hindi po talaga mamamatay ang Diyos kung bababa siya bilang Diyos. Kunit sa kalagayan kapangyarihan ng Diyos, kailangan niya magkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya, ang katawan na meron si Jesus noon ay tulad din natin na namamatay, napapagod, naguhaw, nagugutom. Kaya yung namatay sa krus ng Kalbaryo ay totoong tao. At namatay siya
para sa atin. Subalit, nung siya'y muling nabuhay, nagkaroon po siya ng kalagayang tao at kalagayang Diyos. Kung paano nangyari yun, hindi natin kayang ipaliwanag. Sabi nga ng doktrina natin, mga bagay na misteryo na kapag inisip mo, hindi mo kayang ipaliwanag sa isang paraan ng scientifico, biological, at saka iba pa. Isipin mo, ganito, nakapinid ng mga pinto, nakasara mga bintana, nagtatago sila, tahimik. Biglang lilitaw sa gitna ninyo. Hindi ba tataas ang mga buhok ninyo, tataas ang mga balahibo nyo? Alam mong patay, alam mong nakalibing, alam mong sinaksak sa tagiliran. Tapos ngayon, eto siya, kapayapaan ang sumainyo. Siyempre, meron silang impression, meron silang reaction, mabibigla sila. Sarado lahat, biglang lilitaw. Ano yon? Multo. Ano sabi niya? Ang multo ay walang laman at walang buto. Eto ako, may laman at buto. Sabihin, nasa katawang tao siya, pero hindi siya multo. Pangalawa, naglalakad yung dalawang disciples sa papuntang Emmaus. Nakasabay nila, kakwentuhan. Nagtanong siya, nagkwento sila, nagstorya, nagmarites sila. Hanggang makarating sila, takip silim na. Kaya hindi nila pinabayaang umalis na. Nung hawakan na niya yung tinapay, nakita nila may butas sa kamay. Nangilabot sila, sabi niya, kaya pala, nung kausap namin kanina, siya pala si Jesus. Tapos nung malaman nila yon, bigla siyang nawala. Kaya ba ng ordinaryong tao yan? Ako nga, gusto ko mawala pag kami naniningil sa akin eh. Di ko mawala-wala. Yung tipong mawawala ka lang, marunong ka magtago. Yung tipong ganun na, this is body, itong body ni Jesus is the assurance na kapag tayo ay namatay din, ay muli din tayong mabubuhay. Hindi tayo mamamatay magpakailanman. Tayo ay mabubuhay muli. Kaya nga sabi ni Pablo, ang kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon ay katunayan na tayong mga sumampalataya sa Kanya ay muling bubuhayin sa huling araw. Amen? Kaya hindi nasasayang ang inyong mga pagpapagal, sabi ni Pablo. At hindi nasasayang ang inyong mga paglilingkod, yung inyong mga pananampalataya. Alam niyo kung sino lang yung mapapahamak? Yung hindi nila pinaniniwalaan na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. Yung hindi sila sumasampalataya doon sa mysterium tremendum act of God. Si Dr. Mendillo, ganun yung term niya eh. Mysterium. Pag sinabi nating mystery, wala tayong magagawa, hindi natin may paliwanag yun eh. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yung tremendum nakakahanga-hanga. Isipin mo, mula sa kalagayan niyang, sabi nga doon kung di ako nagkakamali, sabi niya sa Philippians, sa kalagayan kapantay ng Diyos, sabi niya kalagayan Diyos ay nagkatawang tao upang mamuhay sa piling natin na muhay ng isang alipin. Isipin mo, from royalty to divine holiness to a sinful body, para lang mabayaran yung kasalanan natin, para akuin lang lahat ng kasalanan natin. Kaya nga napasigaw siya Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Kasi damang-dama niya yung bigat ng kasalanan ng mundo. Damang-dama niya ang kasalanan ng lahat ng tao. Kaya nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, isa lang ang sinabi niya, it is finished. Nagawa ko na ngayon. Ako ang sakripisyo, ako ang namatay para sa lahat. Mga kapatid, yung resurrection of Jesus Christ, dapat ipagpasalamat natin yan. Ipagbunyi natin sa ating mga sarili. Hindi siya nanatiling patay. Kaya nga tayo mga Kristiyano, kahit dumadanas tayo ng pagsubok, hindi kayo dapat nawawalan ng pag-asa. Kasi makapangyarihan ng Panginoon na meron tayo. He is not just an ordinary Lord. He is just an ordinary divine person. Ito na yung katotohanan. Nung si Juan na beloved, tinapon sa Patmos, pinasulat sa kanya yung Revelation. Ang tanong ko ngayon, sino yung nakita niyang nakaupo sa trono, na kumikinang sa liwanag at nangning? Ang sabi nung nandun sa trono,
Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Sinabi din yan ng Panginoon, bago pa ginikha si Abraham, ako'y si ako nga. Naintindihan niyo na po ba? Pinapakilala ng Panginoon na siya'y nagngangaral na pagdating niya sa pagbabalik niya sa trono, sabi nga niya, ang ginamit niyang term is yung idiomatic, ako'y babalik sa Ama at luluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tanong ko, meron bang nakita si Juan na dalawang trono doon? Hindi ba't iisa na lang? There is no right, there is no left. Kaya ngayong nanay ni mga na pamilyang Zebedee, mga Zebedeo, nagigiusap yung nanay, Panginoon, pagka naghahari ka na, pwede ba yung isa kanan, yung isa nasa kaliwa? Wala pong ganun na kalagayan sa langit. When John the Beloved saw the King of Kings and Lord of Lords, the Alpha and Omega, there is one only throne. At meron pong binabanggit doon, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at ngayon naghahari. He will come, siya po ngayon ay magja-judge. Eto na siya. Hindi na po tayo aharap sa kanya para i-judge. May dalawang aklat kasi doon. May dalawang uri ng aklat. Bubuksan yung unang aklat, lahat na nakasulat doon na pangalan na lahat ng ginawa mula noon hanggang ngayon, hanggang sa sunod na panahon, nakatala. Ano sabi? Kayong mga sinumpa, itapon kayo sa naglalagablab na apoy. Yun yung mga nakasulat doon. And then yung isang aklat, bubuksan, ito yung tinatawag na Book of Life. Sa lahat ng mga tumanggap, sumampalataya sa Panginoon, ay nakasulat ang pangalan doon, sabi niya, pumasok kayo sa aking kaharian, makigalak kayo sa akin. Ito yung mga bagay na mangyayari sa atin because of the resurrection of Jesus Christ. Minsan parang palabas lang eh. Parang sa ibang tao, katulad nung pag nanonood kayo ng mga post sa Facebook, ginagawa nilang laro yung pagpipinitensya. Ginagawa nilang katatawanan, yung iba po nagsiselfie pa habang nagpapaspas. Parang wala na yatang sense yung sakripisyo ng Panginoon. Parang kaya tayong mga Metodista, hindi natin na-advise yung magpinitensya kayo. Kung gusto nyo magpakahirap, magwalis kayo sa buong San Juan de Mata. May pakinabang pa. Yung dugo ninyo, i-donate nyo sa mga nangangailangan. O kung gusto nyo namang mas lalong sakripisyo, mag-donate kayo ng isang bato, i-donate nyo na rin yung puso nyo, tapos pag namatay kayo, yung mata nyo, bumigay nyo. Yun ang totoong sakripisyo. O kaya wag kayong kumain, pakainin nyo lahat ng mga nagugutom. Yun ang totoong sakripisyo. Pero it doesn't mean you will be saved by that sacrifice. You will only be saved because of your faith in Jesus Christ. Tayo'y naliligtas, hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Yung ginawang sakripisyo ng Panginoon, tapos na yon. It is finished. Ang tanging gawat natin gawin ngayon, maniwala tayo. Ang sino mang hindi naniniwala sa Panginoon, yun ang mapapahamak. Ganito lang po, panghuli ko na lang po sasabihin to. Halimbawa po ako, nakadiscover ako ng isang gamot na lahat ng klase ng sakit kayang gumaling. Halimbawa lang, pag ininom mo to, lahat ng sakit nyo gagaling. Maniniwala kayo? Hindi. Hindi. Kasi hindi nyo pa naman nalaman eh. Pero halimbawa po, pinainom ko yung 5 tao, gumaling. Paniniwala na kayo? Siyempre, may katotohanan na. Ang tanong, sinong gustong mauna? Pero kung halimbawa po, kung may sakit ako, at sinabi mong gagaling ako, susubukan ko. Wala naman mawawala sa akin eh. Di ba? Ininom ko to, hindi ako gumaling at niloloko lang, scam pala. May nawala ba sa akin? Naloko lang ako. Pero hindi ako mawala. Kung may komplikasyon yon, bahala ka na. Pero yung, halimbawa, gumaling sila, nalaman mo, maniniwala ka na? Siyempre, ang hindi gagaling ay yung hindi naniniwala. Ay, mga labas lang yan, ay ganito lang yan. Ay, may sakit pala siya. Hindi siya naniniwala, mamamatay sa sakit niya. The same with salvation, the same with Jesus Christ. Andito na si Jesus eh, namatay na sa kasalanan ng tao, nagbayad na ng ating mga kasalanan. At meron na mga tumanggap.
Meron nang nakaranas ng mga mabubuting bagay sa buhay nila. Kaso may mga taong hindi pa rin naniniwala. Meron ng katunayan, meron ng katotohanan na nabuhay uli sa Panginoon, pero hindi pa rin sila naniniwala. Gumawa pa sila ng sarili nilang akta. Di ba sa Pilipinas meron yung Jesus na yan, foreigner yan eh. Hudyo yan eh. Dapat may Pilipinong Kristo. Mga inchik nga gumawa eh. Meron silang Jesus Chinese. Dito sa Pilipinas, merong Pilipinong Jesus. Alam niyo yun? Kasi daw, kailangang Pilipino din ang kausap, kaya naging Pilipino. Yung daw Jesus na to, nabuhay siya sa isang Pilipino din. Kilala nyo? Yan. Siya po yung kinikilalang Panginoon ng isang mga relihiyon. Si Kibuloy nga, kiniklaim niya yan eh. Sabi niya, ako ang anak ng Diyos. Kanya, pipirma ako sa kaligtasan nyo. Ngayon, magtago ka na. Tapos bandang huli, alam nyo, nakipagpalit daw yung ama. Nakipagpalit ng pangalan ng ama. Ako na rin ang ama. Ako may-ari ng sanlibutan. Sabi niya, sabi ko, nangingilabot ako pag narinig ko yun eh. Alam nyo, walang bagay na pwedeng i-claim ng tao. Once you receive Jesus Christ in your life, meron kang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hindi po biro yun. Akala ng iba, pagka kino-convert mo sa Methodist, yung tanggapin mo si Jesus, akala nila, kukurin mo lang yung pera nila, mag-o-offering lang tayo dun. Dadagdagan lang yung membro nila. Hindi po, kaya tayo nag-evangelize, kaya tayo umahayo, kaya tayo nagba-Bible study, para makilala ng tao yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Kaso, may sinasabi sila na, wala yan, ano lang yan, grupo-grupo lang yan, ganun daw, no? Meron kasi kami na-encounter na ganyan eh. Ayaw niyang mag-join ng Bible study. Sabi niya, yung Bible study yan para sa makasalanan lang yan. Bakit wala ka ba kasalanan? Yung Bible study yan, pang-babae lang pwede niya kasi mahihina sila. Bakit malakas ka ba? Ang buhay na kaloob ng Panginoon ay yung maniwala ka, sumampalataya ka at sumunod ka sa Panginoon. That is the salvation. Wala tayong ibang pwedeng gawin. Linggo-linggo. Kaya tayo nag-worship ng Sunday. Yan, ito na. Kaya tayo nag-worship ng Sunday because we celebrate life. Pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil sa Kanyang resurrection, may buhay tayo. Hindi ka sumasamba para maligtas. Kahit 100 times ka pang magsimba sa isang araw, hindi ka maliligtas ng araw-araw na pagsamba mo. Maliligtas ka kapag naniwala ka, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Ibinigay mo yung buong buhay mo sa Panginoon. Kaya tayo narito mga kapatid dahil binigyan na tayo ng assurance of salvation. Sayang naman po kung linggo-linggo nagsisimba ka, wala ka palang katiyakan ng kaligtasan, wala ka palang assurance of salvation. Sayang lang, nag-o-offering ka pa, sayang din yung ino-offer mo. Kailangan kapag ginagawa mo na rin to, ginagawa na rin natin to, ilagay na natin sa tunay na layunin. Kaya tayo sumasamba kasi kabilang tayo sa mga anak ng Diyos. Kabilang tayo sa mga sumasamba sa Diyos. Kahit sa ang panig ng mundo ka pa naroon, ikaw ay anak ng Diyos. Basta't sumampalataya ka, naniwala ka, at naglilingkod ka sa Panginoon. You will live according to His Word. Ano parang ginagawa natin? We walk in the light. Kaya kapatid, yung nandito, yung mga nasa online, hindi po inayaan ng Diyos na nandyan lang kayo kasi kasama na kayo at kayo po ay mga anak ng Diyos. Maglingkod tayo ng buong puso, maging faithful tayo sa lahat ng bagay kasi time will come, the world will end, our life will end, but the Lord will never end. Itutuloy niya ang buhay natin sa balang araw, sa buhay na walang hanggan. Tayo manalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong muling pagkabuhay na siyang nagsisilbing katotohanan at katiyakan na kaming mga naniwala, sumampalataya sa iyo, ay may buhay kaming makakamtan. Gaya ng pangako mo, Panginoon, those who believes in you will not perish, but have an everlasting life. Lord, kung meron man pong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, na hindi pa po
nagsusuko ng kanilang buhay at nananahan pa rin sila sa kanilang mga dating pamumuhay at kalagayan, hayaan mo, Panginoon, na mangusap ka sa kanila. Hiling po namin ang iyong banal na Espiritu na lumukob sa kanila, ipaisip mo po at isa puso na kailangan po nilang isuko ang kanilang buhay sa paglilingkod at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na ang aming mga ginagawa ay magbigay lugod sa iyo, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.